Ako si Miguel, isang 14 na taong gulang na naninirahan sa isang maliit na baryo sa Batangas. Sa likod ng mga bundok na tanaw mula sa aming bakuran, doon ko natagpuan ang kapayapaan. Ngunit hindi ko akalain na ang tahimik na buhay na iyon ay magbabago sa isang iglap. Ang pinsan kong si Ana, 13 taong gulang, ay palaging kasama ko sa aming mga paglalakbay. Siya ang aking kakampi sa tuwing kami naglalaro sa ilalim ng araw at siya rin ang aking sandigan sa tuwing kami nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Isang araw, habang kami naglalaro sa tabing ilog, may natagpuan kaming kakaiba. Habang nagtatampisaw sa tubig, nakita namin ang isang lumang kahon na palutang-lutang. Nang aming buksan ito, natagpuan namin ang ilang kwintas na tila antigong-antigo na. Hindi namin alam kung kanino ito, ngunit sa kabila ng takot, nagpasya kaming dalhin ito sa bahay. Sa aming pag-uwi, hindi maalis sa aming isipan ang misteryo ng kahon. Ang bawat kwintas ay may kakaibang disenyo na tila may kwento sa likod nito. Sa aming pag-uusap, sinabi ni Ana, "Miguel, bakit kaya nandito ang mga kwintas na ito? Baka may mas nangangailangan nito." Nag-alinlangan ako sa kanyang sinabi, ngunit may bahagi ng aking puso na nagsasabi na tama siya. Marahil ay mayroong higit na mas nangangailangan ng mga kwintas na iyon kaysa sa amin. Kinabukasan, nagpasya kaming pumunta sa simbahan upang tanungin kung may nawawalang mga gamit. Sa aming pagdating, sinalubong kami ni Sister Clara, ang madre na palaging nakangiti. "Ano kaya ang maitutulong ko sa inyo, mga bata?" Tanong niya ng may kagalakan. Ipinakita namin ang mga kwintas at ipinaliwanag ang aming natagpuan. "Hindi namin alam kung kanino ito, ngunit baka po may mas nangangailangan nito," sambit ni Ana. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon na makatulong. Ngunit sa halip na sagutin kami ni Sister Clara, tumingin siya sa amin ng may malalim na pag-iisip. "Ang mga kwintas na ito ay may mahalagang halaga, hindi lang sa pera, kundi sa kwento sa likod nito," sabi niya. "Ngunit may mas kailangan ito higit sa atin." Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin namin maalis sa isipan ang mga kwintas. Habang kami naglalakad pa uwi mula sa paaralan, narinig namin ang isang matandang babae na umiiyak sa gilid ng kalsada. Siya'y nakaupo sa ilalim ng puno, tila nawawala at naguguluhan. Agad naming nilapitan ang matanda. "Lola, ano po ang nangyari?" Tanong ni Ana na may pag-aalala. "May nawala sa akin ang aking mga alahas na minana ko pa sa aking ina," sagot ng matanda. Sa kanyang mga mata ay makikita ang lungkot at takot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong ang mga kwintas na natagpuan namin ay may koneksyon sa kanya. "Ana, baka ito na ang pagkakataon na makapagbigay tayo," bulong ko sa aking pinsan. Ngunit bago namin magawang ibigay ang mga kwintas, biglang may dumating na isang lalaki. May kakaibang nangiti sa kanyang mukha na tila nagmamasid sa amin mula sa malayo. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa amin ng kaba at sa isang iglap, ang aming sitwasyon ay nagiging masalimuot. Pagkatapos ng aming karanasan sa mga bata sa kalsada, niyaya ko si Ella na magpunta sa bahay upang mag-isip ng iba pang paraan kung paano kami makakatulong. Sa aming pag-uusap, naisip namin na hindi sapat ang paminsang-minsang pagbibigay ng pagkain o laruan. Kailangang may mas malalim na hakbang para mas mapabuti ang kalagayan ng mga batang iyon. "Alam mo, kuya," bungad ni Ella habang nagkakape kami sa kusina, "mas maganda kung makakahanap tayo ng paraan para makapag-aral ang mga batang iyon. Baka pwede tayong makipag-ugnayan sa mga lokal na organisasyon." Napaisip ako sa sinabi ni Ella. Totoo, mahalaga ang edukasyon para sa kinabukasan ng mga bata. Ngunit paano namin sisimulan iyon? Habang nagmumuni-muni, biglang tumunog ang pinto. Nagulat kami sa hindi inaasahang pagbisita, si Tio Ben, ang kapatid ng aming ina
na matagal na naming hindi nakikita. Magandang araw mga bata, bati ni Tio Ben habang pumapasok sa bahay. Nabalitaan ko ang ginawa niyo sa mga bata sa kalsada. Napakabuti ng inyong puso. Nakangiti kami ni Ella habang ikinukwento sa kanya ang aming mga plano. Nagulat kami nang biglang naglabas si Tio Ben ng isang folder mula sa kanyang bag. Alam niyo bang may foundation ako para sa mga batang lansangan? Matagal ko ng pangarap na magpatayo ng paaralan para sa kanila. Kailangan ko ng mga kabataang tulad niyo para mas mapalawak pa ito. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Hindi namin inasahan na ang isang kamag-anak namin ay may kaparehong layunin. Napuno ng pag-asa ang aming mga puso. Agad kaming pumayag na makipagtulungan kay Tio Ben at sinimulan naming planuhin ang aming mga susunod na hakbang. Araw-araw sinisikap ni Ella na makipag-ugnayan sa mga potensyal na sponsors habang ako naman ay nag-aayos ng mga dokumento para sa pagtatayo ng paaralan. Hindi naging madali ang lahat, ngunit sa tuwi-tuwi na iniisip namin ang mga ngiti ng mga batang matutulungan namin. Sa bawat hakbang, mas lalo kaming nagiging determinado na ituloy ang aming misyon. Isang hapon, habang abala kami sa aming ginagawang proyekto, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Magandang hapon, ito ba ang magpinsang sina Ella at Kuya Arvin? Tanong ng tinig sa kabilang linya. Sa pag-aakalang isa ito sa mga sponsors, agad akong sumagot ng oo. May nais lamang akong iparating sa inyo, patuloy ng tinig. May isang bata sa kalsada na nagngangalang Nino na matagal nang hinahanap ang kanyang pamilya. Isa siya sa mga natulungan niyo kamakailan, tama ba? Nagkatinginan kami ni Ella. Oo, naalala namin si Nino. Siya ang batang nagbigay inspirasyon sa amin para mas magpursigi sa aming proyekto. Oo, naaalala namin siya. Bakit po? Tanong ni Ella. May impormasyon akong makakatulong para matagpuan ang kanyang nawawalang pamilya. Ngunit kailangan ko ng inyong tulong para mapangalagaan siya habang ginagawa natin ito. Hindi namin alam kung paano kami tutugon sa hindi inaasahang balita. Bukod sa proyekto namin, ngayon ay may responsibilidad pa kaming alagaan si Nino at makipagtulungan sa paghahanap ng kanyang pamilya. Ngunit naramdaman namin na ito ay isa na namang pagkakataon para magbigay sa mas nangangailangan. Agad naming pinuntahan si Nino sa kalsada at nang makita kami, hindi maipaliwanag ang kagalakan sa kanyang muka. Kuya Arvin, Ate Ella, sigaw niya habang tumatakbo palapit sa amin. Akala ko po hindi na kayo babalik. Lumuhod si Ella at niyakap si Nino. Hindi namin kayo iiwan, Nino. May magandang balita kami sa'yo. Habang naglalakad kami pauwi kasama si Nino, napuno ang puso ko ng bagong pag-asa. Iniisip ko kung paano namin magagampanan ang aming misyon sa kanya habang isinasakatuparan ang aming proyekto para sa ibang mga bata. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na kaya namin ito basta't sama-sama kami. Sa aming pagdating sa bahay, nagulat kami sa isang hindi inaasahang bisita. Isang babaeng may hawak na litrato ni Nino ang nakatayo sa pinto. Patawad, pero kayo ba ang nag-aalaga sa batang ito? Tanong niya habang nagpapakita ng litrato ni Nino. Nagtatakang tumingin kami ni Ella sa isa't isa. Sino ang babaeng ito at ano ang kaugnayan niya kay Nino? Sa puntong iyon, napagtanto namin na ang aming kwento ng pagtulong ay mas magiging komplikado kaysa sa inaakala namin. Ngunit sa kabila ng misteryo, alam namin na ito ay isang pagkakataon para mas maramdaman ang halaga ng pagbibigay sa mas nangangailangan. Ngunit sino nga ba ang babaeng ito at ano ang magiging papel niya sa kwento ng buhay ni Nino? Ang mga tanong na ito ay nanatiling nakabitin sa aming isipan, naghihintay ng kasagutan sa susunod na kabanata ng aming paglalakbay. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa aming buhay, hindi ko inaasahan ang kung ano ang darating sa amin noong tag-araw na iyon. Ako si Ella, 12 taong gulang,
at ang pinsan kong si Marco ay 1 taon lang ang tanda sa akin. Lumaki kami sa isang maliit na pamayanan sa probinsya, kung saan ang bawat isa ay tila bahagi ng pamilyang lumalawak sa bawat sulok ng barangay. Sa aming murang edad, natutunan naming pahalagahan ang mga bagay na mayroon kami. Ngunit higit sa lahat, natutunan naming magbigay sa mas nangangailangan. Nagsimula ang lahat noong isang Sabado. Habang naglalaro kami ni Marco sa bakuran, napansin namin ang isang matandang babae na tila naguguluhan sa paglalakad sa kalsada. Ang kanyang damit ay marumi at tila wala siyang tiyak na pupuntahan. Tumigil kami sa paglalaro at lumapit sa kanya. "Lola, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Marco habang hinahawakan ang kanyang braso para suportahan siya. "Oo, iho," sagot niya, ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, halata ang pagod sa kanyang mata. "Naghahanap lang ako ng mapapahingahan." Inanyayahan namin siya sa aming bahay, kung saan pinaghanda namin siya ng merienda at tubig. Habang kumakain siya, kinuwento niya sa amin ang kanyang buhay. Dati siyang guro sa Maynila, ngunit nang magkasakit ang kanyang asawa, napilitan siyang umuwi sa probinsya, ngunit hindi niya matukoy kung saang bayan. Napukaw ang aming damdamin sa kanyang kwento at nagpasya kaming magtulungan upang makahanap ng paraan para matulungan siya. Nagsimula kaming magtanong-tanong sa aming mga kapitbahay kung may nakakakilala sa kanya. Sa aming pag-uusisa, may isa sa mga nakakatandang residente na tila pamilyar sa kanya. "Siya si Aling Rosa," sabi ng tatay ni Marco. "Matagal na siyang nawawala. Ang pamilya niya ay nasa kabilang bayan." Nabuhayan kami ng loob sa balitang iyon. Agad naming tinawagan ang mga barangay tanod upang matulungan kaming makipag-ugnayan sa pamilya ni Aling Rosa. Habang naghihintay, sinabi ni Marco sa akin, "Ella, alam mo ba na ang pagtulong kay Aling Rosa ay parang ibinabalik natin ang kabutihan na natanggap natin noon?" Naalala ko ang mga panahong kami ang nangangailangan ng tulong. Ang pagdating ng bagyo noong nakaraang taon ay naging mahirap para sa aming pamilya. Ngunit ang komunidad ay nagtulungan upang makabangon kami. Ngayon naman, kami ang may pagkakataon na magbigay sa iba. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mga kamag-anak ni Aling Rosa. Kitang-kita ang saya sa kanilang mukha nang muling magkita. "Salamat sa inyong kabaitan," sabi ng anak ni Aling Rosa habang pinipigilan ang luha. "Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit sa kabila ng lahat, salamat sa pag-aalaga." Habang palapit na ang paglisan ni Aling Rosa, sinabi niya sa amin, "Hindi ko makakalimutan ang inyong kabutihan, mga bata. Sana'y ipagpatuloy ninyo ang ginagawa ninyo." Nagpatuloy ang aming araw-araw na gawain, ngunit ang karanasan namin kay Aling Rosa ay nag-iwan ng marka sa aming puso. Sa tuwing may pagkakataon, palagi naming iniisip kung paano makakatulong sa iba, kahit sa simpleng paraan. Hanggang isang umaga, may natuklasan si Marco na nagbigay sa amin ng bagong misyon. "May nabalitaan akong isang pamilya na nangangailangan ng tulong," sabi ni Marco habang nag-aalmusal. "Sila ay mga dayo lang dito sa barangay at walang matirhan." Agad kaming nagplano kung paano sila matutulungan. Nag-organisa kami ng isang maliit na pagtitipon sa aming bakuran, kung saan nag-imbita kami ng mga kapitbahay upang mag-ambag ng anumang puwede nilang ibigay: pagkain, damit, at kahit mga lumang gamit na maaaring makapagbigay sa pamilya ng bagong simula. Sa gitna ng pagtitipon, lumapit sa amin ang isang batang babae mula sa pamilya. "Salamat sa inyong tulong," sabi niya. Hawak ang isang piraso ng papel na may guhit ng isang masayang pamilya. "Ito ang aming pangarap at dahil sa inyo, hindi na kami nawawala ng pag-asa." Habang papalubog ang araw, naramdaman namin ang kakaibang saya at kaligayahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may narinig kaming bulong mula sa isa sa mga bisita. "May balita na may nawawala sa bayan,"
sabi ng matandang lalaki. Isang batang babae na ang pamilya ay nag-aalala. Nagkatinginan kami ni Marco at sa pagpikit ng aming mga mata, alam namin na may bagong misyon na naghihintay sa amin. Muli, ang hamon ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa buong komunidad. Sa kabila ng aming murang edad, alam namin na ang bawat hakbang na gagawin namin ay mahalaga. At sa pagmulat ng aming mga mata, alam namin na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang mundo ay puno ng mga taong nangangailangan at kami ay handang magbigay ng tulong sa abot ng aming makakaya. Ngunit sino nga ba ang batang nawawala? Ito ang tanong na nag-iwan ng cliffhanger sa aming puso. Handa na para sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa simula, hindi ko inakala na ang simpleng ideya ni Lila ay magiging simula ng isang mas malalim na paglalakbay para sa aming dalawa. Ang plano ay simple lamang, mag-ipon ng mga laruan at damit na hindi na namin ginagamit at ipamigay sa mga bata sa barangay na mas nangangailangan. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong natutunan na ang tunay na halaga ng pagbibigay ay hindi lang nakatali sa pisikal na bagay. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga laruan sa lumang kahon ng sapatos, napansin ko ang isang maliit na manika na hindi isinama ni Lila. Paborito niya ito noong bata pa kami, ngunit matagal na niyang iniwan sa isang sulok ng kanyang kwarto. Bakit hindi mo isama ito? Tanong ko, nagpapakita ng pagkabatid sa kanyang pag-aalinlangan. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, pero parang may koneksyon pa rin ako sa manikang ito. Siguro dahil ito ang laging kasama ko noong mga panahon na pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Napabuntong hininga ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Minsan, ang mga bagay na wala ng halaga sa iba ay may sentimental na kahulugan pa rin para sa atin. Alam mo, Lila, hindi masama kung minsan ay itago natin ang ilang bagay na importante sa atin. Hindi naman lahat kailangan nating ipamigay. Ngumiti siya, tila ba nabawasan ng bigat na kanyang dinadala. Salamat, Marco. Minsan nahihirapan akong magdesisyon kung ano ang dapat kong bitawan. Habang bumabalik kami sa pag-aayos, napansin kong mas naging maingat na si Lila sa pagpili ng mga laruan at damit. Naging mas determinado rin siya sa paglalaan ng oras upang makilala ang mga batang nais naming tulungan. Sa aming pagbisita sa barangay, nakilala namin sina Ana at Miguel, magkapatid na walang gaanong laruan. Agad silang nagpakita ng interes sa mga dala namin at sa kanilang mga mata, nakita ko ang tuwa ng isang simpleng regalo. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at pasasalamat, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Habang papauwi kami, hindi ko maalis sa isip ang sinabi ni Miguel. Salamat po, kuya, ate, pero mas kailangan po namin ng pagkain. Paminsan po kasi, di kami nakakakain ng maayos. Hindi ko alam kung paano ako dapat mag-react sa sinabi niya. Nakaramdam ako ng lungkot at sa unang pagkakataon, naisip ko kung sapat nga ba ang ginagawa namin. Alam kong masaya ang mga bata sa mga laruan, ngunit paano ang mas pangunahing pangangailangan nila. Nakaramdam ako ng kaba na tila ba may mas malaking misyon na naghihintay para sa amin. Marco, biglang sabi ni Lila habang naglalakad kami pa uwi. Siguro dapat nating palawakin ang plano natin. Hindi lang mga laruan at damit ang kailangan nila. Paano kaya kung subukan nating mag-organisa ng isang feeding program? Nagulat ako sa kanyang suhestiyon. Hindi ko inaasahan na may ganoon siyang ideya. Pero paano? Mukhang mahirap iyon at sigurado akong mangangailangan tayo ng tulong. Sagot ko, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nagpatuloy si Lila, kaya natin yan, maraming tao ang pwedeng tumulong. Siguro pwede tayong makipag-ugnayan sa mga magulang, sa simbahan, o kaya sa mga lokal na opisyal. Hindi natin kailangang gawin ito mag-isa.
Sa halip na kabahan, nakaramdam ako ng excitement. Ang ideya ni Lila ay tila ba nagbigay liwanag sa akin. Maraming beses ko nang narinig ang salitang generosity. Ngunit ngayon ko lang tunay na nauunawaan ang mas malalim na kahulugan nito. Hindi lang pala ito tungkol sa pagbibigay ng material na bagay, kundi pati na rin ng oras, pagmamahal at pag-unawa. Pagdating sa bahay, agad kaming nagplano para sa susunod na hakbang. Alam naming hindi magiging madali ang lahat, ngunit puno kami ng pag-asa at determinasyon. Sa bawat hakbang, natutunan namin ang halaga ng pakikipagtulungan at ang saya ng pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Lila tungkol sa aming mga plano, nakatanggap kami ng tawag mula sa barangay. Marco, may emergency dito sa barangay. Kailangan namin ng tulong, sabi ni Mang Isko, ang kapitan ng barangay. Nagpalitan kami ng tingin ni Lila, puno ng pag-aalala. Ano kaya ang nangyari? Tanong ko habang dahan-dahang buwaba ang telepono sa aking kamay. Sa pagkakataong iyon, alam naming may mas malalim na hamon na dapat harapin. Hindi ko alam kung ano ang aming madadatnan sa barangay, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi kami magpapabaya. Ang aming misyon ay hindi lang tungkol sa pagbibigay, kundi sa pagtulong sa abot ng aming makakaya. Sa aming puso, alam namin na ang bawat hakbang ay may mahalagang halaga, kahit pa hindi ito palaging madali. Habang nagmamadali kami papunta sa barangay, ang damdamin ng takot at pag-asa ay magkasamang bumabalot sa akin. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa barangay? Isa ba itong pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa o isang hamon na susubok sa aming kakayahan? Ang sagot ay hindi pa klaro, ngunit sa paglalim ng gabi, alam kong ito ay magiging isang kwento ng pagtutulungan, pag-asa, at walang kapantay na pagkakaibigan. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang araw na iyon. Parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Dumaan na ang ilang araw mula nang magdesisyon kami ni Miko, ang pinsan ko, na magtulungan upang makatulong sa mga nangangailangan. Ang simpleng ideya na iyon ay lumago sa isang plano na mas malaki kaysa sa inaasahan namin. Isa na itong misyon, ang magbigay ng halaga sa mga taong madalas nakakalimutan ng lipunan. Ako si Ara, 16 na taong gulang, at si Miko ang aking kalaro, kaibigan, at kasama sa lahat ng bagay. Pareho kaming lumaki sa tahanang hindi masyadong marangya, pero sapat ang aming natatanggap. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami salat. Ngunit ang mas natutunan naming kamakailan ay ang makita ang mundo sa mata ng mga taong talagang nangangailangan, ang mga walang makain, walang matutuluyan, at walang pag-asa. Ang plano namin ay simple lang noong una. Maghahanda kami ng pagkain mula sa sariling bulsa, mag-iipon ng lumang damit, at magdadala ng mga ito sa plaza kung saan madalas tumatambay ang mga pulubi. Ngunit sa bawat araw na ginagawa namin iyon, napansin namin na tila hindi sapat ang aming ginagawa. Parang kahit anong ibigay namin, may kulang pa rin. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Miko sa bakuran, nilapag niya ang isang bagay sa harapan ko. Isang kahon na may lamang maraming perang papel. Nanlaki ang mata ko. Ano to, Miko? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Naipon ko to mula sa mga naitatabi kong allowance. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo, pero iniisip ko na baka mas magamit natin to para sa mas malaking proyekto. Sagot niya habang nakayuko. Napangiti ako, pero sa likod ng ngiti, may naramdaman akong kirot. Hindi ko pa nasasabi kay Miko, pero ang lahat ng ipon ko ay halos ubos na rin. Sa totoo lang, nagdesisyon akong hindi bumili ng bagong sapatos para lang madagdagan ang maibibigay namin. Kahit paano, masaya ako sa naging hakbang niya, ang sakripisyo niya. Alam mo, Miko, hindi ko akalain na magiging ganito tayo. Dati, laro lang ang iniisip natin. Ngayon,
Parang ang laki na ng responsibilidad natin, sabi ko habang tinitingnan ang kahon. Oo nga, pero alam mo ba, Ara, mas masaya ako ngayon. Mas magaan sa pakiramdam ang tumulong kaysa sa mag-ipon para sa sarili. Parang mas may halaga ang buhay, sagot niya, na tila may kakaibang kislap sa mata. Kinabukasan sinimulan naming palawakin ang plano. Inisip naming hindi lang basta magbigay ng pagkain, kundi magtayo ng isang maliit na pantry sa harap ng bahay ng lola namin. Doon, maaaring kumuha ang mga nangangailangan ng pagkain, damit, o kahit simpleng gamit. Nilagyan namin ng karatula. Sikidam fatas akapang. Kumuha kung kinakailangan. Magbigay kung kaya. Andam. Sa unang linggo, tahimik lang ang pantry. Ilang tao lang ang lumalapit. Pero sa ikalawang linggo, nagsimulang dumami ang pumupunta. May mga bata, matatanda, at kahit mga magulang na kasama ang kanilang mga anak. Ang iba ay nag-iiwan ng kaunting donasyon tulad ng bigas o noodles. Nakakatuwa pero nakakapagod din. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng pantry, lumapit ang isang matandang lalaki. Matigas ang kanyang mga hakbang at tila may malalim na iniisip. Nakasuot siya ng kupas na sombrero at hawak niya ang isang lumang bag na tila mabigat. Salamat sa ginagawa ninyo, sabi niya. Alam ninyo ba, hindi lang pagkain ang ibinibigay ninyo. Binibigyan niyo rin kami ng pag-asa. Napatingin kami sa isa't isa ni Miko. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin. Sa mga oras na iyon, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang basta pagbibigay, kundi ang pagbibigay ng dahilan para lumaban ang ibang tao. Lumipas ang mga araw, tila naging bahagi na ng komunidad ang pantry namin. Ngunit isang gabi, may nangyari na hindi namin inaasahan. Habang nag-aayos kami ng mga donasyon, may narinig kaming ingay sa labas. Paglabas namin, nakita namin ang isang grupo ng mga kabataan na tila sinisira ang pantry. Ang mga lata ng sardinas ay nagkalat at ang mga damit ay tinatapon lamang nila. Miko, anong ginagawa nila? Sigaw ko halos hindi makapaniwala. Hindi sumagot si Miko. Tumakbo siya papunta sa kanila. Pero bago pa siya makalapit, isa sa mga kabataan ang nagsalita. Akala nyo ba mababago ninyo ang mundo? Hindi nyo alam kung ano ang totoong pangangailangan. Sigaw ng isa na may halong galit sa boses. Napahinto si Miko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa bigat ng sinabi. Tila natahimik ang paligid na parang isang malakas na kabog ang bumagsak sa puso namin. Hinila ko si Miko pabalik. Hindi kami nakapagsalita habang pinapanood ang mga kabataan na naglalakad palayo. Iniwan ang pantry sa kaguluhan. Sa mga sandaling iyon, nagtanong ako sa sarili, at sa hadan lerik pagkaitan. Tama ba ang ginagawa namin? Kaya ba namin ito? At doon, nagsimula ang mga tanong na hindi namin inaasahan. Sa aming paglalakbay papunta sa Barangay Santa Teresa, hindi ko maiwasang mapansin ang mga bata na naglalaro sa gilid ng kalsada. Sa kanilang masayang mga mata, tila walang alalahanin sa mundo. Ano kaya ang pakiramdam ng maging tulad nila? Tanong ni Lila, ang aking pinsan na kasama ko sa misyon na ito. Minsan, ang saya nila ay sapat na upang makalimutan ang kanilang kalagayan, sabi ko habang pinagmamasdan ang kanilang mga ngiti. Nagsimula ang aming proyekto sa paaralan bilang isang simpleng gawain sa araling panlipunan. Ang layunin ay makatulong sa mga nangangailangan, ngunit habang kami ni Lila ay nagplano at nag-ayos ng mga donasyon, naramdaman namin ang mas malalim na hangarin na hindi lang basta makapagbigay, kundi makagawa ng pagbabago. Nais naming mag-iwan ng marka, hindi lamang sa aming mga puso, kundi pati na rin sa mga taong aming matutulungan. Pagdating namin sa barangay, sinalubong kami ng ingay ng mga naninirahan at ang tanawin ng mga bahay na yari sa kahoy at yero. Dito ba talaga tayo? Tanong ni Lila, halatang nag-aalala sa kalagayan na ng lugar. Oo, dito mismo, sagot ko, habang tinitingnan ang listahan ng mga pangalan ng pamilya na aming bibigyan ng tulong. Ang unang bahay na aming pinuntahan ay ang kay Aling Rosa,
Isang matandang babae na mag-isang namumuhay sa kanyang barong-barong. Pagpasok namin ay agad kong naramdaman ang init ng kanyang pagtanggap. Salamat sa pagbisita, mga ihot iha, sabi ni Aling Rosa habang siya'y nakaupo sa kanyang maliit na upuan. Ibinigay namin ang mga pagkain at gamot na aming dala at hindi ko maiwasang mapansin ang patak ng luha sa kanyang mga mata. Napakalaking bagay nito para sa akin, dagdag niya habang mahigpit kaming niyayakap. Habang lumilipas ang oras, isa-isa naming nadalaw ang mga pamilya sa barangay. Nakakatuwang makita ang kanilang mga ngiti, ang mga mata nilang punong-puno ng pag-asa at pasasalamat. Sa bawat bahay na aming pinupuntahan, nararamdaman ko ang unti-unting pag-igting ng aming layunin. Nagsimula kaming magbigay hindi lamang sa material na bagay, kundi pati na rin sa pag-asang maaari naming ibahagi. Alam mo, hindi ko inaasahan ng ganito, sabi ni Lila habang kami naglalakad papunta sa huling bahay na nasa listahan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Akala ko dati sapat na ang magbigay, pero ngayon nararamdaman ko na ang tunay na halaga ng ating ginagawa. Sagot niya habang nangumingiti. Nang makarating kami sa huling bahay, nalaman namin na ito pala ay pagmamay-ari ng isang batang lalaki na nagngangalang Carlo. Pagpasok namin nang nakita namin siya sa isang sulok naglalaro ng mga sirang laruan. Hi Carlo, bati ko habang kami naglalapit. Tumayo siya at lumapit sa amin, may ngiti sa kanyang mukha. Salamat po sa pagbisita, sabi niya. Maya-maya'y napansin ko ang isang bagay sa kanyang lugar. Isang lumang litrato na nakapatong sa lamesa. Sa litrato may isang pamilyar na mukha. Carlo, sino ang nasa litrato? Tanong ni Lila. Si Kuya Jonas po, ang dati kong guro sa paaralan, sagot ni Carlo. Napatingin ako kay Lila at pareho kaming nagulat sa aming natuklasan. Si Jonas ang aming kaibigan at dating guro na nawala ilang taon na ang nakalipas. Isa siya sa mga taong nagturo sa amin ng kahalagahan ng pagbibigay at pagtulong sa kapwa. Carlo, paano mo nakilala si Kuya Jonas? Tanong ko, pilit na ikinukubli ang pagkagulat. Dati po siyang nakatira dito, siya ang nagturo sa amin ng iba't ibang bagay. Sagot ni Carlo habang ipinapakita ang ilang sulat na iniwan ni Jonas. Sa sulat nabanggit ni Jonas ang kanyang plano na tumulong sa barangay. Hindi namin inaasahan na sa aming paglalakbay ay matutuklasan namin ang koneksyon na ito. Lila, tila hindi aksidente na nandito tayo, sabi ko habang hawak ang sulat. May mas malalim na dahilan kung bakit tayo narito, sagot niya, puno ng inspirasyon. Habang kami ay nag-iisip, biglang may kumatok sa pintuan. Napatingin kami ni Lila kay Carlo at siya ay lumapit upang buksan ito. Sa likod ng pinto, isang lalaking may pamilyar na ngiti ang bumungad. Kuya Jonas, sigaw ni Carlo habang yumakap sa kanya. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ang taong akala namin ay nawala, ngayon ay nasa harap namin. Ang aming misyon ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Sa aming pagkabigla, iisang tanong ang bumuo sa aming isipan. Ano ang susunod na mangyayari? Sa paglipas ng mga araw, lalo pang tumibay ang aming samahan ng pinsan kong si Marco. Simula nang magpasya kaming tumulong sa mga batang lansangan, para bang nagkaroon ng bagong liwanag ang aming mga buhay. Ngunit sa kabila ng aming mga magagandang intensyon, hindi rin naging madali ang lahat ng ito. Isang umaga, habang naglalakad kami patungo sa parke kung saan madalas naming nakikita ang mga batang lansangan, napansin kong tila may bumabagabag kay Marco. Hindi siya ang karaniwang masayahing kasama ko. Tahimik siya at tila malayo ang tingin. Marco, may problema ba? Tanong ko, pilit na iniintindi ang kanyang nararamdaman. Alam mo, Mia, sagot niya, lately parang may kulang pa rin sa ginagawa natin. Parang hindi sapat ang naibibigay ko. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Para sa akin kasi, sapat na ang ginagawa naming pagtulong sa mga bata. Ngunit sa kanyang mga mata,
Nakita ko ang mas malalim na pagnanais na mas makagawa pa ng mabuti. Ano ang ibig mong sabihin? Usisa ko pa. Naisip ko lang, paano kung may mas malaki pa tayong magagawa? Paano kung may mas nangangailangan pa ng tulong kaysa sa mga batang ito? Kanyang paliwanag habang nakatingin sa malayo. Sumagi sa isip ko ang mga pagkakataong nag-uusap kami ng aming lola tungkol sa mga lugar na mas malala pa ang kalagayan. Mga lugar na halos walang nakakakilala, ngunit punong-puno ng taong nangangailangan ng tulong. Baka nga, sagot ko, baka nga kailangan nating palawakin pa ang ating abot. At doon nagsimula ang bagong yugto ng aming kwento. Nagpasya kaming maglakbay sa isang malayong probinsya na madalas ikinukwento ng aming lola. Isang lugar na hindi abot ng modernisasyon at wala halos kuryente. Sa tulong ng ilang mga kaibigan at pamilya, nakalikom kami ng sapat na donasyon para sa aming misyon. Sa pagdating namin sa probinsya, bumungad sa amin ang payak na pamumuhay ng mga tao. Mga kabataang walang sapin sa paa, mga tahanang yari lamang sa kawayan at nipa, at mga matatandang tila pagod na pagod sa kanilang araw-araw na gawain. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, nakangiti pa rin sila sa amin. Isang umaga, habang naglilibot kami sa baryo, napansin namin ang isang matandang lalaki na tila nahihirapan sa kanyang ginagawa. Nilapitan namin siya at inalok ng tulong. Salamat mga iho't iha, sabi niya habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Ako si Mang Cardo. Ako ang nag-aalaga ng mga batang ulila rito sa aming lugar. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Hindi namin akalain na sa kabila ng kanyang edad, may ganoon pa rin siyang responsibilidad. Paano niyo po nagagampanan lahat ng ito? Tanong ni Marco na puno ng paghanga. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng mga taong may mabubuting puso, sagot ni Mang Cardo habang nakangiti. Ang mga batang ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Nang gabing iyon, habang nasa ilalim kami ng mga bituin, kinausap ako ni Marco. Mia, sa tingin ko, dito natin kailangan ilaan ang ating mga oras at lakas. Dito tayo mas kailangan. Tinitigan ko siya at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Oo, Marco, sagot ko. Dito, sa lugar na ito, kaya nating magbigay ng bagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng aming inspirasyon, hindi namin inaasahang may darating na suliranin. Isang araw, habang abala kami sa pagtulong sa mga bata, may dumating na mga tao mula sa bayan. Nagpakilala silang mga kinatawan ng isang kumpanya na nais bumili ng lupaing kinatitirikan ng baryo. Magbibigay kami ng sapat na kabayaran upang makalipat kayo sa ibang lugar, sabi ng isa sa kanila. Nalungkot kami sa balita. Paano na si Mang Cardo at ang mga batang ulila? Paano na ang mga pamilyang umaasa sa lupang iyon para sa kanilang kabuhayan? Napatingin ako kay Marco. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tinitigan niya ako, puno ng determinasyon at pag-asa. Kailangan nating gumawa ng paraan, sabi niya sa wakas. Hindi tayo pwedeng sumuko. Sa likod ng aming isipan, alam naming ito ang magiging pinakamalaking pagsubok na haharapin namin. Ngunit sa aming mga puso, alam din naming ito ang magiging pinakamagandang pagkakataon upang ipakita kung gaano kalalim ang aming pangarap na makatulong sa mas nangangailangan. Habang papalubog ang araw, sabay kaming naglakad patungo sa tahanan ni Mang Cardo. Ang aming mga hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit puno rin ng pag-asa. Alam naming hindi pa ito ang katapusan. Sa halip, ito pa lamang ang simula ng isang mas malalim na misyon. Ngunit may tanong na patuloy na gumugulo sa aking isipan. Paano kung hindi namin ito kayanin? Maraming bagay ang natutunan namin ni Clara sa mga nakaraang buwan. Ang simula ng aming paglalakbay sa pagtulong ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit sa bawat hakbang ay natutunan namin ang halaga ng pagbibigay sa mas nangangailangan.
Hindi ko akalain na ang simpleng ideya namin na magbahagi ng aming mga lumang laruan at damit ay magiging daan para sa mas malalim na koneksyon sa mga tao sa aming komunidad. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng pagbuhos ng ulan. Nasa pintuan si Clara, basang-basa, ngunit may nangiti sa kanyang mga labi. May naisip ako, sabi niya habang pinipiga ang kanyang buhok. Pumunta tayo sa barangay hall. May balita akong may dumating na mga pamilya mula sa ibang bayan dahil sa malakas na bagyo. Kailangan nila ng tulong. Agad kaming nag-ayos ng mga bagay na maaari naming ibahagi. Nag-impeke kami ng mga damit, pagkain, at kahit ilang laruan na maaari ring magbigay saya sa mga bata. Habang papunta kami sa barangay hall, ramdam ko ang pagkasabik sa puso ko. Alam kong ito ang tamang pagkakataon para ipakita ang lahat ng natutunan namin. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng mga ngiti at pasasalamat mula sa mga tao. Nakakamanghang makita kung paano ang mga munting bagay na ibinabahagi namin ay nagdudulot ng ligaya sa iba. Naging abala kami sa pag-aayos at pamamahagi ng mga donasyon. Nakilala namin si Mang Ramon, isang ama na kasama ang kanyang 2 anak. Nawala ang kanilang bahay sa bagyo, ngunit kahit sa kabila ng trahedya, ay pinipilit niyang maging matatag para sa kanyang pamilya. Mahirap man ang sitwasyon, hindi namin isusuko ang pag-asa, sabi ni Mang Ramon habang tinutulungan kaming magligpit ng mga kahon. Ang mga salita niya ay nag-iwan ng marka sa aking puso at napagtanto ko na ang mga pagsubok ay hindi hadlang upang magpatuloy. Habang abala kami sa pamamahagi, napansin ko ang isang batang babae na nakaupo sa sulok. Lutang ang kanyang mga mata at tila malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang maliit na manika na nakuha ko mula sa aming mga donasyon. Para sa iyo, sabi ko, sabay abot sa kanya ng manika. Ngumiti siya ng bahagya at tinanggap ang munting regalo. Salamat, mahina niyang sabi. Ako si Mia. Kamusta ka, Mia? Tanong ko. May gusto ka bang sabihin o ikwento? Tahimik na umiling si Mia, ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata ang lungkot at sakit na dala ng pagkawala. Naisip ko na baka ang munting bagay na ito ay makapagbigay ng kahit kaunting saya sa kanyang puso. Nandito lang kami ni Clara kung kailangan mo ng kausap. Dagdag ko sa pag-asang makuha ang kanyang tiwala. Habang papalapit ang gabi, unti-unting umalis ang mga tao sa barangay hall. Nagpasya kaming manatili upang magligpit at ayusin ang mga natitirang donasyon. Nang halos tapos na kami, muli kong napansin si Mia na ngayoy nakatingin sa labas ng bintana. Lumapit si Clara sa akin. May napansin ka ba kay Mia? Tanong niya. Oo, parang may bumabagabag sa kanya, sagot ko. Siguro kailangan lang niya ng oras. Habang nag-uusap kami ni Clara, biglang may lumapit sa amin. Si Mang Ramon na tila nag-aalala. Nakita niyo ba si Mia? Tanong niya. Hindi ko siya mahanap. Nabigla kami sa tanong ni Mang Ramon. Nandito lang siya kanina, sabi ko, sabay turo sa lugar kung saan ko siya huling nakita. Agad kaming naghanap sa paligid, ngunit wala na siya. Ang barangay hall ay tahimik na at ang tunog ng ulan sa labas ay tila nagdaragdag sa tensyon ng sitwasyon. Sa bawat sulok na aming tinitingnan, tila lumalalim ang aming kaba. Mia, tawag ni Clara habang hinahanap namin siya sa mga kalapit na silid. Sa gitna ng aming paghahanap, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Baka nasa labas siya, sabi ko kay Clara. Sundan natin ang tunog ng ulan. Lumabas kami sa barangay hall at hinanap ang bawat sulok ng paligid. Sa likod ng gusali, sa ilalim ng malaking puno, nakita namin si Mia. Nakaupo siya, basa ng ulan, ngunit tila tahimik at kalmado. Mia, sigaw ni Clara, sabay takbo papunta sa kanya. Bakit ka nandito? Unti-unting bumaling sa amin si Mia at sa kanyang mga mata ay bumungad ang isang bagay na hindi namin inaasahan. May kailangan akong sabihin sa inyo, simula niya. Sa kabila ng ulan at lamig,
Nakaramdam kami ng kakaibang init sa kanyang mga salita. "Ano yon, Mia?" tanong ko, sabik na marinig ang kanyang sasabihin. Sa kanyang pagkakaupo, bumuntong hininga si Mia at sa kanyang pagtingin sa amin, ang susunod niyang sasabihin ay magbabago sa lahat ng aming nalalaman. May alam ako tungkol sa bagyong ito at kung bakit kami nandito. Habang bumubuhos ang ulan, sa likod ng kanyang mga mata ay may lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na magdadala sa amin sa hindi inaasahang paglalakbay. Sa wakas, dumating kami sa tahanan ni Lola Bining. Ang pagod sa mahabang paglalakbay ay nawalan ng saysay ng masilayan, ang nangiti niya na parang sinag ng araw sa makulimlim na langit. Mula pa nang magkasakit ang kanilang pamilya, si Lola Bining ang unang sumalubong sa amin tuwing may pagkakataon kaming bumisita. Sa kanyang maliit na baryo, siya ang kilala bilang tagapagdala ng liwanag sa mga pusong nangangailangan ng pag-asa. Nagsimula ang aming misyon sa isang simpleng hangarin, ang maghatid ng mga kagamitan at pagkain sa mga pamilya doon. Ngunit sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, natutunan namin ni Rina na ang aming tunay na misyon ay higit pa sa mga material na bagay. Ito'y ang pag-ipon ng mga kwento ng pag-asa, pag-unawa at pagbibigayan na siyang magpapalakas sa aming mga puso. Habang nag-aayos kami ng mga dalang gamit sa maliit na kubo ni Lola Bining, hindi ko maiwasang mapansin ang pag-aalala sa mukha ni Rina. "Kuya, parang mas marami ang mga nangangailangan ngayon," sabi niya habang tinitingnan ang mga listahan ng mga pamilyang dapat naming dalhan. Ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin at alam kong pareho kami ng iniisip. "Nakakabigat nga sa pakiramdam," tugon ko. "Pero tandaan mo, Rina, hindi nasusukat sa dami ng naibigay, kundi sa sinseridad ng pagbibigay." Sa kabila ng aming pagod, nagsimula kaming maglakad palabas ng kubo upang simulang ipamahagi ang mga dala naming gamit. Sa bawat bahay na aming mapuntahan, iba-ibang kwento ng sakripisyo at pag-asa ang bumati sa amin. May mga magulang na nagkukwento kung paano sila nag-aalaga ng kanilang mga anak sa kabila ng kakulangan sa pagkain. May mga kabataan na patuloy na nagtutulungan sa kanilang pag-aaral kahit walang sapat na kagamitan. Sa bawat kwento, naramdaman ko ang pag-aalab ng aking puso na mas magbigay pa, na parang ang bawat ngiti na aming natatanggap ay isang panibagong lakas na nagpapaalala kung bakit namin ito ginagawa. Habang patuloy kami sa aming misyon, may isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. "Narinig ko ang inyong ginagawa," sabi niya. "May nais din akong ibigay." Sa kanyang kamay, nakahawak siya ng isang maliit na supot na puno ng mga lumang barya. Nagulat ako sa alok ng matanda. Sa kabila ng kanyang kapayakan, naroon ang kanyang determinasyon na makibahagi. "Salamat po, pero kailangan niyo rin po ito," sabi ko. Ngunit ngumiti lamang siya at sinabing, "Sa mundong ito, hindi tayo mabubuhay ng nag-iisa. Ang maliit kong ambag ay bahagi ng isang mas malaking layunin." Ang mga salita ng matanda ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa kanyang simpleng alok, natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng pagbibigay ay hindi nakasalalay sa halaga ng bagay, kundi sa intensyon ng puso. Nang matapos ang araw, bumalik kami sa tahanan ni Lola Bining. Pagod ngunit puno ng inspirasyon. Ngunit sa aming pagbalik, may isang hindi inaasahang balita ang bumungad sa amin. "Mga anak," sabi ni Lola Bining, "may isang pamilya ang biglang nawala. Hindi na sila makikita sa kanilang bahay. May mga naririnig na balita na sila'y nagtungo sa ibang lugar." Nagulat kami ni Rina. Paano kung ang aming pinuntahan ay isa sa mga pamilyang iyon? Paano kung ang mga dalangin namin para sa kanila ay hindi na makarating sa kanilang mga pandinig? Ang balitang ito ay tila isang pagsubok sa aming layunin. Ang aming mga puso ay puno ng tanong. Paano kung ang aming misyon ay hindi sapat?
para sa kanila. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, napagtanto ko ang isang bagay. Ang tunay na halaga ng aming ginawa ay hindi lamang sa mga bagay na naibigay, kundi sa inspirasyon at pag-asa na iniwan namin sa bawat puso. Sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan, ang aming misyon ay nagpatuloy. Ang aming paglalakbay ay hindi patapos. At sa gabing iyon, habang nakatingin kami ni Rina sa bituin sa langit, napagtanto namin na may isang bagay na mas malaki ang naghihintay sa amin. Isang hamon na magpapasya sa aming kakayahan na magbigay sa kapwa. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aming isipan, paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito? Ang sagot ay tila nasa mga bituin, naghihintay lamang na matuklasan. Sa kabila ng lahat, alam kong ang aming kwento ay hindi patapos. At sa susunod na kabanata, ang aming puso ay mas handa na harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa mga nakaraang araw, palagi kong naiisip ang mga nangyari sa amin ni Lila. Simula nang magdesisyon kaming magbigay ng aming munting ipon para sa mga batang lansangan, parang may kakaibang liwanag ang bumabalot sa aming mga puso. Hindi ko maipaliwanag kung paano nag-iba ang tingin ko sa mundo, ngunit alam kong may nagbago sa akin. Isang umaga, habang naglalakad kami ni Lila papunta sa paaralan, napansin ko ang isang batang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Marumi ang kanyang damit at mukhang gutom na gutom. Tumigil ako at naghintay kay Lila na mapansin din siya. Nang makita ni Lila ang bata, agad kaming nagkatinginan. Pareho kaming nakaramdam ng awa at kagustuhang makatulong. Summer, ano sa tingin mo? Dapat ba tayong tumulong ulit? Tanong ni Lila, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ako nagdalawang isip. Oo, Lila, hindi natin pwedeng hayaan na ganito lang siya, sagot ko. Pero paano? Wala na tayong ipon. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan. Paano nga ba kami makakatulong kung wala na kaming maiaalay? Ngunit sa kabila ng pagdududa, nakaramdam ako ng kakaibang determinasyon. Alam kong may paraan, kailangan lang namin itong hanapin. Habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, nag-isip kami ng iba't ibang paraan upang makalikom ng pondo. Naalala ni Lila ang isang lumang ideya na nagmula sa kanyang guro, ang paggawa ng mga handicrafts at pagbebenta nito sa mga kaklase. Pwede tayong gumawa ng mga bracelet at keychain, Summer. Marami tayong materyales sa bahay. Ano sa tingin mo? Suhestyon ni Lila, puno ng sigla. Napangiti ako at sinang-ayunan ang kanyang ideya. Agad kaming nagsimula sa paggawa ng mga handicrafts kinagabihan. Nagbabad kami sa paglikha ng iba't ibang disenyo. Bawat isa'y may kasamang dasal at pag-asa na sana'y makatulong ito sa batang nakita namin. Pagkatapos ng ilang araw, nagawa naming makalikom ng sapat na halaga mula sa aming mga handicrafts. Hindi ito malaki, ngunit sapat na upang makabili ng pagkain at ilang damit para sa batang nakita namin. Puno ng saya ang aming mga puso habang pinaplano ang aming susunod na hakbang. Isang Sabado, maaga kaming gumising. Dala-dala ang mga pinamili, nagpunta kami sa lugar kung saan namin unang nakita ang bata. Ngunit sa aming pagdating, wala na siya roon. Naglibot kami sa paligid, umaasang makita siya. Nakaramdam ako ng kaba. Paano kung hindi na namin siya makita? Hindi kami sumuko. Nagpatuloy kami sa paghahanap hanggang sa narating namin ang isang maliit na parke. Sa wakas nakita namin siya nakaupo sa ilalim ng isang puno, tila nag-aabang sa kung anumang biyayang darating. Lumapit kami at tinawag siya. Hello, naalala mo kami? Gusto ka naming matulungan, sabi ni Lila puno ng pag-asam. Nag-angat siya ng tingin at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, unti-unti siyang ngumiti. Ibinigay namin ang mga dala naming pagkain at damit at hindi maipinta ang saya sa kanyang mukha. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang paulit-ulit siyang nagpasalamat. Sa gitna ng aming munting selebrasyon,
biglang may lumapit sa amin na isang lalaki. Mukhang siya'y nasa edad 30 at may dala siyang maliit na bag. Nagpakilala siya bilang ang kapatid ng batang aming tinulungan. Ako si Marco at ang batang ito ay si Mia, kapatid ko. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapasasalamatan. Sabi niya, bakas ang pasasalamat sa kanyang tinig. Napangiti kami at sinabi ni Lila, walang anuman, masaya kami na makakatulong. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Marco ay nagbigay sa amin ng kakaibang kaba. Alam ninyo, may isa pa kaming problema. Nawala si Mama at kailangan namin siyang mahanap bago magdilim. Napatigil kami, isang bagong hamon na naman ang dumating. Paano namin matutulungan sina Marco at Mia na hanapin ang kanilang ina? Sa kabila ng aming takot, alam kong hindi kami dapat sumuko. Isa itong pagkakataon upang bumuo ng bagong kwento ng kabutihan. Habang nakatingin kami sa kanila, alam kong darating ang oras na kailangan naming magdesisyon. Muli kaming nagkatinginan ni Lila, puno ng pag-asa at determinasyon. Alam namin na hindi ito magiging madali, ngunit sa aming puso, handa na kaming harapin ang anumang pagsubok. Ito na ang simula ng panibagong kabanata, kung saan ang aming mga puso ay natutong magbigay, hindi lamang ng material na bagay, kundi pati ng oras, lakas at pagmamahal. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan namin ang tunay na diwa ng pagbibigay, ang pagbibigay na bukal sa loob, hindi lamang sa nangangailangan, kundi sa lahat ng nilalang na nangangailangan ng liwanag sa kanilang buhay. At sa puntong iyon, kahit hindi namin alam, ang magiging resulta, isang bagay ang sigurado. Hindi na kami mag-iisa sa aming paglalakbay.